yung 100 prophet ni Baal, ni Jezebel. Kaya nagalit po si Jezebel, sabi niya, papatayin niya rin daw po si Elijah. Kaya natakot po si Elijah, tumakbo siya, nagtago siya. And the second kings, King Jehoshaphat and King of Judah and Ahab, went to a battlefield. King Ahab disguised himself as an ordinary soldier so that the enemy will not recognize him. Before the battle, the Syrian general ordered to kill only King Ahab. He is the one who matters to them. But when they drew closer, they recognized that Jehoshaphat royal robes, and it was mistaken, so they let him free. But one Syrian soldier shot in a random, hit King Ahab. The arrow pierced his shoulder between the section of his armor and wounding him badly. All day long he stayed prompt in his chariot, encouraging his troops. But at evening he died. The scattered army of Israel was ordered to go home defeated. Their king Ahab was dead. His chariot had washed in a pool in Samaria where prostitutes bathed, and the dogs licked up his blood as the word of the Lord learned. Paki-ano? Okay na yun, When Joram died, it came to Jezebel that Jehu killed his beloved son. So, what did Jezebel do? She beautified herself, she painted her face and colored her hair. Looked out from the upstairs window of the palace, and then he said, "Is it when Jehu's chariots came clattering up?" He said that from the upstairs window, he said, "Is it peace that you came here, Jehu?" But Jehu didn't answer. Instead, Jehu looked up from the window and he said, "Is there anyone for me there?" 2 or 3 eunuchs appeared on the window. And then he shouted out from the window and said, "Throw her down." And then the 3 eunuchs threw Jezebel's head, and then they threw Jezebel's down. Her blood spattered on the wall, and the wild dogs eat her flesh. And then the chariots trampled on her body. Queen Jezebel followed in her father's footsteps. When King Ahab fell under the queen's sway, it was said that the real ruler of Israel was no other than Queen Jezebel, who had made King Ahab to be the most wicked king of Israel, because he sold himself to do what was evil in the sight of the Lord. Sinasabi po sa Bible, sa 1 Peter 3:3, "Your beauty should not come from an outward adornment such as braided hair." Kaya nung nakita natin kanina sa Queen Jezebel. Pakiano po sa unahan. Yung unang-una. Hindi po yung isa pa. Yung unang-una. Isa pa. Yan po, yung braided hair na sinasabi, no? Hindi po dapat braided hair pagandang mukha. Sabi ganun ng ng 1 Peter 3:3. "Your beauty should not come from outward adornment such as braided hair, the wearing of an expensive jewelry and fine clothing. Instead, it shall be that your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husband." As Proverbs 31:10 says, "A wife with a noble character who can find? She is worth far more than rubies, and her husband has a full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue." 27, "She watches the affair of her household and does not eat the bread of idleness. Her children call her blessed as well as her husband." At sinasabi pa po sa Proverbs 30:31,
Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears and loves the Lord should be praised. Yung woman po na nag-govern ng buong household, yun po ay Jezebel spirit. Paano po ba lalabanan yung Jezebel spirit? It is only to the spirit of Elijah. Because why? Elijah is a praying prophet. He used to pray on the top of the mountain. Siya lang po pwedeng kumalaban sa espiritu ni Jezebel. Kasi si Jezebel po ay everything that he wants to instigate to his household, he would do. Jezebel wants, Jezebel gets. Diba? Yung kaisipan ng buong Israel ay sinakop niya. He instigated wickedness. Kaya po yun, pwede lamang pong labanan ni espiritu ng Elijah. Yun lang po. Maraming pong salamat. Sabi ko kanina, yung mga propeta ni Baal ay sandal. Sandal ba talaga? Actually, marami po silang propeta. Di Baal ba o ni Gad? Di Baal? 450 sa Asherah, tapos sa Baal 400. So, 950. May tanong pa po? Sino po pong may tanong? Pwede bang magsuso? Pwede po. Pwede. 10 minutes lang po yung susunod. Pero mo another view to it. Another view. Oo, pwede another view na. Kasi nga may ano ni Sister Linda, yung mismong si Jezebel sa Old Testament. Kasi ang nakalagay dyan, Revelation 18. Tama ba? Plus nga yung ano, sis. Paano yung Jezebel sa Old Testament ay mai parallel or type natin doon sa Revelation 18. Oo. Sige sis. Sige, verse 1 mo. Hindi yan ano. Ibaba mo nga sis. Sige. 17. Sige, diretso mo pa sis. 4. Ito na ba yun? Hindi, no? Sure ako, 17.4 yan eh. 5 daw, 5. Check lang. Okay. 17 verse 4. Teka. Yung the great war. Pero nasa may 18 din, pero hindi ko... Pakicheck nyo na lang po, no? Doon sa 5. 4, 5. Yun natin. Sabi niya dito, the woman was arrayed in purple, scarlet color, in decorated gold. Bakit pink? Back mo lang sis, yun sa taas yung araw. Yan. Okay. So, pakita lang natin yung woman. Baba natin sis. Ayan yung woman ha. Woman. 5. Okay. Ito na. Yung mother of harlots, si Jezebel ay harlots. Diba? So, yung woman daw, yung pangalan niya, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlots and abomination of earth. May talata sa Revelation na Jezebel. Sa Revelation chapter 2, verse, tulungan niyo mga kapatid. 20 verse 2, Jezebel, may nakalagay dito. 2:18. Ito. Inaano ko lang muna yung Jezebel na, ano ay? Hindi yan yung Jezebel na gusto ko sabihin. 2:18 na Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 verse 18. Hanggang 23. Sige po. Okay. Sa Tiatira Church, mayroong Jezebel na binanggit. Baba natin. Sige sis. 19? 20. Sige. Notwithstanding, I have a few things against thee because thou sufferest that woman Jezebel. Pagdating sa Tiatira Church Age, may binabanggit siyang babaeng Jezebel. Nabuhay ba si Jezebel? Nag-reincarnate? Hindi. Pero may binabanggit siya, Jezebel.
Because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess. So yung woman Jezebel, si Jezebel ay propetisa. Ito, sabi niya, to teach and to seduce my servant to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. May view sa end time. Sasalihin ko na yung end time dito. Kasi pinagbibintangan ang manalite, napakainit ang issue na to sa Facebook, lalo na sa Facebook. At lalo na pagpunta namin ng Samar, nagtataka ako kasi nauna pa sa amin yung balita. Ang bilis. Yung lagay natin dito, Jezebel. Nakikita niyo, hindi niya masyadong makita. Yung Old Testament prophetess, siya ay propeta, sabi doon, propetisa. Nagtuturo daw siya to commit fornication. Hindi, siguro tatamaan din yung dress code, yung lahat na ng outward appearance. Hindi ko kinukonta yung sinabi ni Sister Linda na ang Diyos hindi tumitingin sa palabas ng kaunyan. Tumitingin siya sa loob. Pero, kung maipapakita ni Sister Jaya dito yung talata ng virtuous woman na binanggit doon sa awit. Mas papakita mo nga sis yung Sister Jaya. Orasan niyo ako pero another view kasi ito eh. Virtuous woman. Mali spelling ng virtuous eh. Virtue. T-O-U-S. T-O-U-S. Iyan eh. Kita ko nga dito eh. Mali pa rin. Sige na, sister, yung doon sa sa PowerPoint ni Sister Linda, nakalagay doon yung virtuous woman na, sige, slide. Isa pa. Sige sis. Sige pa. Ayan. Who can find a virtuous woman for her price is far above rubies? The heart of her husband that safely trusts in her, so that he have no need of spoil. Yung virtuous woman, mayroon siyang virtue na wala doon sa ibang woman. Anong virtue yun? Anointing po yun sa lahat ng aspeto. Siya ay, sabi na, sa Old Testament, ang babae, siyempre sa kultura ng mga Hudyo, sila ay nakatakip talaga sa kanila. Hindi sila, mahaba ba ang buhok ng babae noon? Mahaba po. Sa kultura nila, mahaba ang buhok. Sa kultura nila, mahaba yung damit. Nakatakip pa nga yung mukha eh. Kalabas yung mata. Hindi lang Muslim yun So, okay. So, yung woman Jezebel, Revelation, sa Old Testament, siya ay pumatay ng maraming propeta ng Diyos at siya ay anong ginagawa niya kay Ahab? Kinakonquer niya si Ahab. Mayroon siyang authority. He has the authority instead na mayroong authority yung lalaki. So siya ang nangunguna, authority siya pag sinabi niya nasusunod. So meaning kasi si Ahab, hindi siya ang nagdedesisyon, kundi pag sinabi ng babae, yun ang nasusunod. Ngayon, galit ang Diyos doon sa ganong sistema. Kaya, hindi ang Diyos galit doon sa babae. Remember, ang Diyos, tumawag ng babaeng humong. Amen? Ang Diyos, sabi ng Diyos kay Deborah, at doon, alam niyo yung kung sino yung pumatay doon sa hari na si
nalimutan ko. Yung si Sarah, pinatay lang siya ng isang babae. Why God choose that woman? Bakit pinili ng Diyos din si Deborah? Walang karapat-dapat na lalaki sa time na yun. Maaaring may karapat-dapat, pero hindi able. So God choose Deborah para mamuna sa Israel. Ngayon, kabaligtaran kay Jezebel. Ang Diyos galit kay Jezebel. Si Jezebel, anong ginagawa niya? Kinokontrol niya yung isip ng lalaki. Kinakonquer niya yon para siya masunod. Ngayon, pagdating sa New Testament, galit ang Diyos, galit si Kristo doon sa Espiritu na yun. Ano ba yung Espiritu meron yun? Ginagawa niya, tingnan niyo po ito. Nagtuturo siya. Sabi ng iba, masama magturo yung babae. Masama, yung pagtuturo niya para mag-commit ng fornication. That's the meaning. Kung ikakapit mo yung teach, ano ba yung tinuturo niya? Tinuturo niya to commit fornication. Sa New Testament po yan, sa Theatican Church Age. Ngayon, bakit inihato siya doon sa Revelation chapter 17 verse 4? Sabi niya, the woman arrayed with purple. And sabi doon, red din yan eh. Pwede pakibalik sa Revelation 17:4. Wala nang mag-asikaso. Pakibalik. Dagdagan niya na lang po, hindi ko basahin. Ayaw ko sabihin lahat eh. Kasi kukulangin ako ng oras. Gusto ko lahat mag-participate. Yung application ng woman Jezebel. Revelation 17:4. Yan, nakita niyo sa 4. And the woman was arrayed in purple and scarlet colored. Yung purple and scarlet, pag scarlet, di ba, ito ay red. Red po yan, eh, no? Pag purple, ay violet, yan. So, ang woman niyan, mayroon siyang precious stones, pearl, having a golden cup in her hand, full of, abomination. So, kanina, sa Revelation chapter 2:18 to 20, she teach to commit fornication. Dito, sa 17 verse 4, yung kanyang daladalang cup, yan ay punong-puno ng abomination. Abomination, filthiness, and fornication. Ngayon, ang gusto ng Panginoon sa atin, gusto ko lang i-emphasize muna yung ano bang gusto ng Panginoon sa atin? Yung dress, yung outward appearance muna yung gusto kong sabihin. Bago yung spiritual nito. Sharing lang naman to, Sister Linda, di ba? Bakit? Si Brother Branham, nagsabi siya yung dress code ng babae. Ang babae, kailangan mahaba ang buhok. Amen po ba kayo dyan? Ang babae, kailangan mahaba ang panda. Ngayon, sabi, gano'ng kahaba? Pag-usapan natin yung haba. Sabi ng mga oneness, ikaw sa pag-oneness, anong sukatan ng haba? Diba? Hanggang dito sa balikat. Hanggang dun sa tuhod. Mayroong bang tinuro si Brother Branham na sukatan ng haba ng buhok? Mayroon ba? Kailangan hanggang balikat?
Kailangan hanggang dito? Kailangan hanggang friend? Basta ang sinabi doon, basta sa pagkakaalam ko, the time na narinig mo yung message, the time na tinanggap mo ang Panginoon, the time na narinig mo yung mensahe na ganito yung dapat gawin, huwag ka nang magpapaputol ng buhok. Amen po ba? Yun yung haba ng buhok. That time na narinig mo, totoo, kailangan magganon ako. That time, huwag ka nang magpapaputol ng buhok. E paano sa haba ng palda? Kaya itong sinasabi ko, I'm talking doon muna sa side ng outward. Doon sa kabila, mamaya kayo na yung mag-share. Yung haba ng palda. Ano naman yung haba ng palda? Kailangan hanggang dito. Basta, ang pagkakaalam ko, hindi malaswang tingnan. Mahaba yung palda mo, pero pit yan. Manipis, sinag. Hindi pa rin yun pwede. So, kailangan, kahit hanggang dyan lang yan, pero hindi yan malaswang tingnan, at hindi masyadong sa paningin ng lalaki. Yun ang dapat. So, much better, hindi yan naakyat na tuhod. Kailangan bumaba yan. Amen po ba, mga babae? Si Jezebel, nagpapaganda siya ng kanyang katawan. Sa panahon na yun, nahuhumaling ang mga lalaki sa kanya. Bakit? Kasi meron siyang inaakit niya yung mga lalaki. Dito, pagdating dito, meron daw siyang filthiness ng pakikiapit. Yun ang ginawa niya noon. Ngayon, punta na ako doon sa ano niya. Meron pa itong kinalaman doon sa Empire, the Roman Catholic Church. Then, meron ditong significance sa atin as believer. Paano nangyayari na yung gentle spirit ay dumadating sa atin? Paano na-exercise ito sa church? Pagdating ito sa Thyatira Church Age, nasa iglesia na siya. Una, diretso ko na lang. Nasa church na siya. Kanina binanggit yung fornication, si Teach. Sabi nung iba, nung ibang anti-message, bawal magturo yung babae, tinuturuan. Yan ang Jezebel spirit. Pinagtuturo niya yung babae. Kung kukunin mo naman yung konteksto nito, yung pagtuturo niya to commit fornication. Malayo siya. Ito naman, meron din siyang abomination, filthiness. Iba. Pagdating naman doon sa pagiging prophetess, masama ba ito sa Diyos? Hindi po. Kilala niyo yung mga Maria sa New Testament. May propetisa sa New Testament. Pwede sa Diyos yun. Amen? Sabi, Bible ministry. That's another issue. Nasa iglesia na yung woman, pwedeng hindi yan babae. Yan ay spirit na pumasok doon sa church. Ano nangyari? Nagbigay ng espiritu ng lukewarmness. Paano nagiging fornication ang pagiging lukewarm spirit? Makikiapit ka sa sanlibutan. Nakiki-compromise ka. If you are lukewarm, compromiser ka. Bakit? Pinababayaan mo yung espiritu ng kaaway na makapasok sa iyo. That's fornication. Ayaw ng Panginoon. Do you know that you are the temple of God? God is dwelling in you. Ngayon kung ang Panginoon ang nanahan sa atin, tapos maglulukewarm ka, may spiritong pumapasok sa iyo. That's kind of fornication na ayaw ng Panginoon. So the lukewarm spirit, fornication. May isa pang pinakamalala. Ito. Yung espiritu ng Nicolaita na lalong-lalo na, ito na yung espiritu ni Jezebel. Nahawig doon sa Nicolaitan spirit. Kinakonquer niya yung isip ng lalaki para siya yung mag-desisyon. Ngayon sa atin,
kinakonquer naman yung mind natin para hindi maniwala doon sa message. Hindi tayo susunod doon sa mensahe. Ginagawa kang ignorante. Ginagawa kang nakasarado ang iyong tenga. May sinasabing mensahe, ayaw mo makinig kasi mas magaling ka doon eh. Yung Nicolaitan Spirit, lalo na yung Nicolaitan Spirit, dahil nandun ka sa isang message circle na maraming member, maraming grupo, maraming nag-church, o maraming ganito, ganyan, nahihirapan kang bumalikwas doon na makita yung mensahe. Nabubulag ka ng spiritong ganun. Kinakonquer yung mind para hindi ka maging berean. Galit pa nga sa term na yan eh. Maraming aspeto po ito. Hindi ko na may diretso doon sa iba. Sinortcut ko na lang. So ito po, last na lang po, isa na lang. Yung Jezebel, tumagusto sa church. Gusto sabihin ni Sister Linda yung inward. Pero tinagusto sa outward. Kailangan talaga po yung may kabanalan. Ayaw ng Panginoon ng yung... Kaya nga sa end time, kailangan simple lang eh. So, siguro ay agree muna po dun sa basic foundation ng sanctification. Lalo na dun sa dress code. So, yun lang muna. Iba naman yung magdagdag. Revelation chapter 17 about the woman 17:2 hanggang 4. So this alarm, brothers and sisters, with whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with wine of their fornication. 3 verse 3 hanggang 4. 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman seated upon the scarlet colored beast, full of names of blasphemies, having 7 heads and 10 horns. 4. And the woman was arrayed in purple scarlet color and thick with gold and precious stones, and furs, having golden cup in her hand, full of abominations and of her fornication. Dito ko na nakuha, fornications. Dati, spiritually, asawa tayo ni Kristo. Spiritually, we are a bride of Christ. When you committed abominations, there's something, merong pumasok na tukso. So yung tukso nito, dahil sa pagsubok natin, spiritually nag-backslide tayo. Nung nag-backslide tayo, that the day and the time you commit spiritually fornication. Bakit? Dati masugid ka na agapay ng alagad ng Diyos. Pero pumasok ka sa sanlibutan. When go to the wilderness, yung sinasabi kanina sa 2, wilderness, yung greatest abominations, itinakwil mo na ang Diyos, pumukos ka na sa mas greater time. Dati talagang masugid ka. Pero yung time na yun, hindi parang tawag ito lukewarmness. Lukewarm. Hindi mo pala nalalaman na part ka ng abomination or spiritually fornications. Nakita niyo yung ibig ko sabihin. Natutulog na.
nagkaroon ng spleen yung flesh. Tumalab. Kaya naantok. May nakita nyo, dati kang masugid sa paglakad ng liwanag. Pero nung tumigil ka, akala mo ay nakabuti sa Diyos. Hindi mo alam, spiritually, napuplow sa iyo yung spiritual fornication. Yung time mo, pumapasok na sa mga abomination. Pag-asawa ka ni Kristo, pag katulong ka, servant ka ng Diyos, lalakad ka sa Kanyang daan. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil sa pagsasaliksik, hindi ka titigil sa pagsahayag sa buong mundo, sa paligid, sa what I mean, di ba? Marami na sa church ang bumagsak, hindi lumakad sa liwanag. Yung spiritual fornication, yung abomination na sinasabi ko dito, alam mo, pinakita ito sa akin nung pumunta ako sa isang lugar. Nung pinakita sa akin ito, natakot ako kasi yung spiritual fornication, pwede pala sa isang bride, mangyari yung spiritual fornication. Even the church. Pag ikaw ay nag-backslide, you're committed fornication spiritually. Tama, brother? Pag ikaw ay pumasok sa sanlibutan, spiritually fornication. Pag yung mga dating umaatin dito mag-backslide, spiritually fornication, committed abomination. Bakit? Kasi yung damit mo, dinudumihan mo. Dinudumihan mo yung damit mo eh. Pag ikaw pumasok sa sanlibutan at hindi ka nalinis sa pamamagitan ng kanyang progresibong kapahayagan, I'm sure you committed spiritual fornication. Counterclap. Bakit sinabi dito, dito sa Revelation chapter 12, isa pa ito blasphemy. Revelation chapter 12. Pag may mensahe ang Diyos, pakiano lang doon sa may gusto ko lang ipakita. Revelation chapter 12, verse 1. Kaya pag lumakad ka sa liwanag, parang ganito, no? Sana yung Pag nandito ka na, sa punto dito, sa bawat step po, parang pag hindi ka nakakapit ng konti, bagsak ka. Kita mo? Pag ikaw ay umakyat, pataas ng pataas, palit ng palit ang pinaapakan mo. So, ganun yun yung mga lumalakad, pailiit ng paligid ng kanyang dinalakaran. Pero pag ikaw ay nagkamali ng tapak, pabagsakan na spiritual fornication. Ibig sabihin, pabalik-balik. Revelation chapter 1, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Ito yung counterclock ng Revelation chapter 17. A woman clothed with the sun and the moon under the feet, and upon head crown of 12 stars. Did you know that 12 stars represent as 12 apostles? The teachings of the apostolic doctrine. Pag mayroong tinuturo ang turo about apostolic doctrine at nagbablasphemy siya, spiritually fornication yun. Parang hirap, ano? Yung blasphemy, spiritually is committed abomination. Kasi binablasphemy yung teaching about the teaching of apostolic doctrine. The 12 stars represents the 12 apostles. Revelation chapter 12 and Revelation chapter 17, counterclock yan. Naglalaban yan.
So, di ba? What is moon under her feet? What is the moon under her feet? Yung turo ng ano? Yung batas, yung law, yung doctrine of apostolic doctrine, yun ang moon. Yes. Nakita niyo yung tinatay masyado. Yung crown ng 12 apostles, yung crown of the 12 apostles, when you committed in blasphemy, the teaching of the apostolic, you is part of the Jezebel. So nakita niyo? Pero hindi ko sinasabi ng Revelation chapter 12 is, nakikita ko kayo, sinasabi niyo, nakaisipan niyo is the woman, Jezebel. Hindi yun ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko, yung 12 star na yan, yung crown of 12 star na yan, yung part ng doctrine or teachings ng 12 apostol, pag tayo ay kumukontra dyan, yung sinasabi sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 17, the 7 abominations. The 7 abomination, nandoon ng katakot-takot na problema. Pag binasa nyo yun, lalo yung, sa bagay, kitang-kita nyo yung Deuteronomy chapter 18 verse 4 and 5. You know? May 7 abomination, ano? 7 abomination into in look. Ano yun? Yung mga matang mapangalunya. Pag tumingin ka sa ano, parang spiritually. Diba? Okay. Lying tongue. Kunti na lang. Yung ating pananalita na may pagsisinungaling. Di nyo nakita yan? Is a part of abomination. And shed innocent blood. Buhay pa. Alam mo, ito yung mga preachers. Sometimes the preachers very dangerous. Yung kapatid niya parang ano, pero pinapatay. Did you drink blood? Pag sinabing drink blood, is part of killing. Killing. Pag drink blood, spiritually, pinapatay mo yung sabi niyo sa ano, pinapatay yung iniinom yung mga sins, iniinom yung mga dugo, part of killing niya. Okay. A heart devised wicked. So, So ito eh. Ito na matitinding ano siya, part of abomination and spiritual fornication. So, ito lang gusto ko alarm sa mga kapatiran ano. Isipin niyo na pag-asawa ka ni Kristo. Tapos bigla kang pumunta sa sanlibutan. Nakiapid ka. So yung pakikapid niyan, nandoon pa na yung napaka-danger. So yun lang po. Glory to God. Hallelujah. Amen. Si Brother Jero po. 10 minutes lang po. Susunod. Sige, magbibigay ako ng konting maalala. Hindi ko narinig sa Erlinda yung kanya pina-share sa akin kasi nakaintip ako sa talagang magiging. Sa time in shadow regarding dun sa pinag-kanina ng Jezebel, and it pertains to dun sa babae na tinipin ko dun sa Revelation chapter, sa Revelation chapter 17 to 4, pinilagit kanina. Silip natin yung 18. Tatay lang ako. Dalawa siyang mukha. Yung pagka tinuro ng fornication. Yung tinatawag na, may sinabi kanina si Brother Francis, yung regarding dun sa yung modern Babylon. Which yun yung USA, yung Amerika. Haba ito, pero hindi ko na masyadong laban, siguro ano na lang. Tinawag yan ng Revelation 13 na Lamb
beast. Yung second beast ng Revelation 13 verse 9 to downward. Yung spiritual Babylon, lahat yung kinipog, binabasa tungkol sa ano, yan yung Vatican mismo. Yung Vatican. Gusto ko lang mag-cite regarding dito sa Babylon, ng modern Babylon, which is America. Which all the kings of the earth, sabi ganon, commits fornication. Yung mga binabanggit, kung titingnan natin by history, basahin yung contender ni Brother Jackson. Pagkatapos ng tinatawag, nagkaroon ng tinatawag na Protestantism, pinersecute na ngayon ang church na galing sa Europe at tumakbo sila ngayon ng New World or sa Amerika. So yung binabanggit ng mga homeschool, walang eskwelahan sa Amerika, puro homeschool. Mayroon lang silang mga lugar-lugar na yan, may mga bakod, makikita nyo sa gera, may mga replay sila. Pumapasok sila ng mga tinatawag na another dito, kaya pwede dito eh. Na mga tinatawag mga Indians. So they have to defend their, yung kanilang pamayanan. At hindi sila lumalabas kundi nagtatanim lang din, babalik doon sa parang Jerusalem din. Lalabas sila tapos saka doon sila sa pamayanan nila, kumpleto sila riyan. May batas sila, existing law sila, as well as yung pag-aaral at pag-worship nila sa Diyos. Hindi ko lang alam kung pinipilit nilang kailangan Yahuwah ang bigkas. Hindi, ang alam ko Jesus. So ngayon, ganyan na nangyari sa kanila, and the world saw na mga mundo dito sa buwan na to. Matuwid ang Amerika on that particular age and time. Siya ay sinundan ng lahat ng bansa. Pero along the way, may nababago sa kanya. Let's go back to sa binabanggit. Balikan natin yung binabanggit ni Sister, sigurado, binanggit ko kanina ni Sister Linda. Nagbabago si Ahab, ay si Jezebel. At makikita nyo sa story niya, pinipilit na ngayon nitong si Jezebel na kunin ni Ahab kahit yung ubasan ni Nabot. Mapapansin nyo yung spirit na pumasok sa Amerika, kinukuha na niya lahat yung mga ari-arian dito sa mundo. At yung mga tao, nakukuha na rin niya ang attention on the other side. Yung modernisasyon na ipasok niya ngayon, nagkaroon na ng mga universities, nagkaroon na ng mga iba-ibang klaseng palaro kung ano. Which kung babalikan nyo, binanggit din ito ni Brother Jackson, yung unang-unang Olympic ang nag-umpisa, itong parang si Josephus Peta ang kinuha ni Corretes para lang matuloy. So ibig sabihin, unti-unti siyang nagbabago itong Amerika, which sa umpisa is maayos siya. Yung mga nakikita ngayon, yung mga rock and roll, yung binabanggit na yan, lahat nakuha siya. So yung pagsunod ng tao sa kanya, then on the earth, lahat ng mga hari sa mundo, dahil di pa naman presidente nung araw, hari pa yan. Baybayin niyo yung talata ng Revelation 18, ang tawag yan, mga kings, 7 are fallen, 5 are fallen, ito ganyan, kitang ganyan. 8 of the 7, iba-iba siyang application. Naganap ito sa Amerika na itong modern Babylon na to, hanggang sa siya ay nag-fornicate na siya ang mundo dahil sa kanya. Maganda istorya niyan, makikita nyo. Hanggang sa pagbagsak ng Amerika ayon sa prophecy ni Brother Branham, I saw America in full debris. Wala na yung Amerika, wala na ang dakilang Babylon niya. Yan yung kanyang aabutin ng Amerika. As part ng modern Babylon, or si tinataypifies nitong si Jezebel. Yung spiritual Babylon naman, eto na, ibinabanggit din kanina na share naman to. Ito na yung Vatican. By history, kung naalala niyo si Brother Boy Cordero, na nagpupunta rito, na ipinaglalaban niyang original na religion o sekta ay ang Katoliko. Another view ko, diba? Ngayon, ganito, diba yan, sige. Hindi mo naman ako mapapababa rito. Otherwise, tulak ko bakit yung mga pala. Ngayon, ganito.
Noong una, siyempre, katulad rin, ipagtalo ako. Alam mo pa, parang mapapahiya ako. Ito siya. Ang ginawa ko nag-aral kapag nag-review, may nabuksan ako. Totoo pala, unang-unang religion ay Katoliko. Catholic. Sapagkat ibig sabihin ng Catholic, yung sinasabi nila Pastor Roland ng araw na dito na, ito yung bago, the way. Yan yung tawag nila. Ang tawag sa kanila, naging common doon sa Israel, itong bagong sekta na to, na mga Catholics common. Lumaki siyang lumaki. Ang nangyari dito sa Katoliko to, napasukan dahil kinakabahan ng Roman Empire na under control yan noon dati, ang Jerusalem or Israel, ang mundo. Ang ginawa niya, pinasok niya kung mapapansin, yan ay Roman Empire. The composition of 10 kingdoms, yung mga barbaric kingdoms na nakasama niya, Roman Empire. Along the way, ang nangyari sa Roman Empire, naging Holy Roman Empire, Holy Roman Empire, Holy Roman Empire, dahil nagkapangasawahan na yung ecclesiastical o nagsama na, yung ecclesiastical at saka yung political. At papansin nyo, naging Holy Roman Catholic Church. Nagbago ang aral. Ang original na bautismo ng Katoliko, nakita ko, nabasa ko sa Katoliko sa Encyclopedia, in Jesus' name. Unti-unti lumabas si Tetzel, kailangan niya ilabas ang purgatory. Unti-unti naging fornicator when it comes to spiritual aspect ang Vatican. Maraming narahuyo sa kanya yung mga bishops. Paano yung mga priest of Baal na ulit naging worshiper sila ni Baal? Yung mga bishop na matino naman ng puso, nakikita niyo mga anti-Nicene fathers. Pag-aralan niyo yan, yung mga anti-Nicene fathers, talagang dedicated sila. Sila Martin, yung mga bishops nung una, sila mismo ay nakikipaglaban na hindi dapat masira yung aral ng mga apostol, yung binabanggit ni gusto na nilang i-restore kung talaga maibalik. Pero nangyari, napakain sila, sabi na, napakain din sila ni Jezebel ng pagkain. Yan yung nangyari doon sa mga bishops. Napakain din sila ni Jezebel. Anong klase? Hindi na pagkain literal yan. Yung mga aral. Isipin mo dating Yahshua, ginawang Jesus o horse o kabayo o baboy. O di ba? Yan ang gamit ng mga yakon dyan, mga nagtuturo ng secret name. So hopefully nakikita niyo yung parallel. It's just a short story in the Old Testament, pero makikita mo, inuulit lang ng Diyos sa harapan natin ngayon. At tayo na ngayon itong sino na ngayon ang priest ni Baal? When it comes, pasok na tayo sa sarili natin. Gusto ko managasan ng konti kasama natin. Yung lahat na nangyaring abomination sa mga anak natin. At ina-admit ko to. Yung kapabayaan ko, sa paglaban ko sa mensahe, nagbunga ng pagkapariwaran ng mga. Huwag nyo na akong gayahin. Ha? God bless. Ha? Ayun po, si Brother Ricky naman po. Brother Ricky, susunod po ba? Tiyatira. Si Isabel, isa to wala. Ito pinakasalan niya si Isabel dito para magpatuloy si Isabel sa kung anong ginagawa niya sa mundo. Kasi may dito na pinukontrola yung barbar namin.
may sinabi dito sa Barnabas, sige, nalalaman ko ang iyong mga gawa, nalalaman ko ang iyong pananampalataya, nalalaman ko ang iyong pagtitiis. Ito yung sinabi sa Tiyatira. Ngayon, kukunin natin ang may sinabi siya dito sa 2 talata, pakinggan ninyo, ito tatapwat, mayroon akong laban sa inyo na pinintulutan ko ang babaeng si Jezabel na nagpapanggap na prophet isa. At siya ay nagtuturo ng humikayat sa aking mga lingkod. Mga lingkod ang niya tinitira nito Yan ang basta-basta Yung talaga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sabi dito, makiapin at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Isabel, ito talaga ang pangulo ng mga Diyos-Diyosan din. Tinutukoy din, sabi ng ating propeta sa Barnabas. Sabi ito, ano ang nalaman natin kinatawan ng babae kagabi? Sabi ito, may pinanggas Barnabas, nalaman natin tinawag silang mga yung Nicolaita Spirit talaga, hindi nawawala ito. Binanggit ni Barnabas ni Minan kanina na yung Nicolaita Spirit, ito yung minana ni Jezabel na nagiging siya. Pagdating sa world, talagang kumukontra ito. Iba ang tinuturo nito pagdating sa kuwan. Ano pa nga, yung mga nagtuturo na yung mismo na salita ng Diyos, talagang hinihikayat pa niya Yun na si Balaam, inasawa pa niya para magpatuloy yung magagawa ni Jezabel. Sinabi dito. Tuloy natin Jezabel talaga, isa itong yung si Balaam mo. Ngayon ay humantong sa isang tinawag na sila mga Nicolaita, aral ni Balaam. At sa aral ni Balaam ito nabubuo at ngayon humantong sa isang Jezabel. Sabi na si Balaam talagang nahawa kay Jezabel. Nangangaral siya. May nakukuha rin sa aral ni Jezabel. Yan ano naman mga aral ni Jezabel na tinuturo. Ay wala namang doon. Lahat doon. Ginagawang Jezabel. Sino naman hindi maano kay Jezabel kasi maganda naman talagang babae. Mula lang pag titignan mo yan, talagang ibang-iba siyang babae, talagang madadaya ang isang lalaki. Pananamit, pag-make up, maganda na nami-make up pa, isa yung pandaya sa bilang isang mga ngaral. Kung may naapalataya mo, talagang madaya ka. Sabi dito. Talagang pinagkasalan ka Tuloy natin. Sabi dito sa may binanggit pa dito, talagang nilalajing pa niya. Sabi natin prophet, nilalajing pa niya ang mga dito, yung sino lahat yung magugustuhan. So, hindi basta-basta yung kagagawa ni Jezabel dito. Talagang, tinatawag talagang patutok Pero, sa atin, ano naman ito, history Pero sa atin, ito yung maaari, ang isang tao talaga, kaya siya nadadaya sa laman. Ito nagiging lang ito ni Brother Barnabas dahil karamihan naman talaga ang tao pag medyo lumayo sa world, ibig sabihin, nakakunik din sa laman. Pero kung mga simpleng problema mo lang, hindi kayang tumbahin, pero pagdating sa laman, doon ka na madadali. So, yun na sa akin, kadagdagan. Meron pa po ang matasusunod si Brother George. Last na po yun. Okay. Ito, ayaw ko sana mag-share kaya lang parang nakakaantok. Parang paligid ko yung hatan, puro naantok bago pala magsimula, pabatiin ko kayo ng maupay na hapon. Oy naman. Maupay na hapon, maharap ka na. Kahit paano may napulot. Maharap ka na magginakan ng mga waray-waray. Yung Jezabel, kumbaga yan ang babaeng dominante. Sa panahon natin ngayon,
ang church nagiging siya na ngayon ang nasusunod, hindi na si Kristo. Si Kristo ay nasa labas na. Yung sabi nga, pinalabas na siya ng iglesia. Ngayon, sa Matthew 25, mayroon doong mangmang. Kung paano si Eva, dati siya ay wise. Nung nakinig siya sa isitan, naging mangmang siya. Ang kanyang kamangmangan, dinamay niya si Adan. Pati si Adan nadamay. Ngayon, yung pagiging dominante ni Jezabel, halos tapat din niya sa panahon natin. Kung paano ang aral natin ay naging, kumbaga, wala na doon ang aral ni Kristo, kundi aral na ng tao. At isang bagay pa na kung paano si Eva naging mangmang, si Maria naman naging wise sa panahon ng panganak niya si Jesus. Ngayon, yung kalagayan ng ni Jezabel, kumbaga, ang iglesia, siya na ngayon ang ulo. Si Jesus na, yung kumbaga sa Diyos, yan ang sa ilalim. Nasusunod na ang babae sa halip ng lalaki. At yan naman talaga ay nangyayari sa realidad na minsan ang babae ng hari sa bahay. At minsan tinatanggap din niya ng lalaki na sinasabi, andyan ang aking commander. Diba? Kumbaga, pinapahintulot din ng lalaki na commander siya. Ngayon, yan naman nangyari yan na kumbaga isang espiritu na hindi napapansin ng tao. At maging sa iglesia, isang bagay din niya na hindi rin napapansin ng iglesia na si Kristo ay nasa labas na at yung aral na ng mga dogma o doktrina na ng tao, yun ang nasusunod. Yun na lang siguro para makalipat tayo. Amen, palakpakan po natin Diyos sa buhay. Doon ako na po tayo sa next na topic. Paki-flash po yung agenda ulit. Sister. Ayan, thank you very much. Ayun po yung Dreadful Day of the Lord, Brother Robert, Brother Reggie. Amen, palakpakan po natin na. Ayan po. Magandang hapon sa ating lahat. Ating sa Panginoon. Bale, share ko itong nakalimutan ko, may magpala ako. Hindi ako nakatito mamaraan. May topic ako. Anong topic na Dreadful Day? Dreadful Day. Pakibuksan sa doon tayo, parang kadugsong natin ito sa Jezebel kasi sa panahon ni Elias. Yung sa Malakay yung buwan yung palaya. Okay, bukas sa Malakay 4. Okay, basa. Okay, buklat din pagpapasa. Arsinas family. Sabi sa una, I will send you Elijah. May binabanggit Elijah. Kailan ito isinulat? Sabi I will send you Elijah pero matagal nang patay si